Hello, na-stress na ako sa voice over na to nakailang take na ako. Ang arte mo. Sige, ito, may two options tayo sa trip natin. So, first option is south of Cebu, sa Tumalog Falls, Sumilon, and Oslob Whale Shark Watching. So, itong mga places na to, it will take like 2 to 3 hours na biyahe. So, kung gusto mo ng legit adventure, choose this. Kasi mapapagod ka talaga. Pero marami naman tayong makikita ng mga places and experiences katulad ng whale shark na yan. Masaya yan for sure. Okay, so next option naman, so north of Cebu, isang place lang yan sa Bantayan. Okay, so isang island lang siya, doon lang tayo mag-iikot-ikot. So, kung gusto mo na chill lang, gusto mo na nandun lang, tingin lang, yan, laid back and chill lang na trip. Doon tayo, kung gusto mo yan. Yung The Ruins na yan, yung nasa right na photo, yan yung sa sinasabi ko sa'yo na nasa movie, yung Camp Sawi. Yan yun. Ayan, pag-isipan mo yan kung saan sa dalawa yung gusto mo. Ito mo Ito, itinerary. First itinerary, pag pupunta tayo ng south of Cebu. So, day 1, June 12. Nag-leave ka na ba? Mag-file ka na nga. So, 9 a.m. to 2 p.m. ikaw yan. Mag-travel ka from Baguio to Manila. Ako mag-antay na ako sa'yo. So, 7 p.m. to 8:35. Travel time natin from Manila to Cebu. So, mga 9 p.m. nandun na tayo. Yung sinasabi ko na condo ng friend ko. Doon tayo mag-stay. Mag-check-in tayo doon. Kausap ko na din siya. So, if ever doon tayo, wala nang problema. So, doon tayo mag-spend ng night. And then, may pool din doon. So, kinabukasan, pwede na din tayo maligo doon. Okay, so day 2 naman. So, day 2, June 13, 7 a.m. to 9, pwede tayo maligo sa swimming pool. Doon pa rin sa may condo. And then, from 9 a.m. to 10, pupunta tayong E-Mall from Lapu-Lapu. Doon tayo sasakay ng bus to Simala. Ang Simala is church yan ni Mama Mary. So, on the way na din naman siya, papuntang Oslob. So, doon muna tayo mag-stop. And then, after that, 4 p.m. to 6 p.m., pag nandun na tayo sa Oslob, from Simala, doon na tayo mag-stay overnight. Para hindi na din tayo malate kinabukasan para sa whale shark watching. So, doon na din tayo mag-dinner and mag-ikot-ikot. Ano lang yung gusto. Okay. So, next, day 3. So, 6 a.m. kailangan early tayo pumunta kasi ganun ka-early din yung sa whale shark watching. Snorkeling tayo and then 8 a.m. punta tayong Tumalog Falls. Malapit lang din yon. So, next activity after Tumalog, punta tayong Sumilon Island by boat and then doon na din tayo magla-lunch. After that, 2 p.m. babalik na tayo sa Cebu City. So, doon na din tayo mag-spend ng night. Punta tayong IT Park. Maganda doon, promise. Diyan sa pyramid na yun, tsaka sa Sugbo. Maraming food doon. Doon na din tayo maghanap ng hotel. Or basta mag-book ako. Tapos day 4, June 15 na. So, since nasa Cebu City na, by 8 a.m., alis na tayo. Punta tayong Temple of Lea. And then Sirao. Sunod-sunod na yan. Then Santo Niño Church, Magellan's Cross, Fort San Pedro. Tapos, hanggang sa hapon, pwede tayong pumunta ng SMC side kung gusto mo doon. 1 p.m. hanggang 3 p.m. lang yung malling. Or sa Ayala. Yan yung project ko dati. Yung Ayala na yan. So, ikaw, saan mo gusto pumunta na mall? So, by 4 p.m., dapat pupunta na tayong airport para hindi tayo mahuli sa flight by 11. So, next itinerary, going to the north of Cebu. So, sa Bantayan lang to. So, day 1, same pa rin. Travel time mo, 9 a.m. papuntang Manila. And then, 7 p.m. yung travel time natin Manila to Cebu. By 8 p.m., pupunta tayong IT Park. Diyan pa rin sa pyramid at saka sa Sugbo. Doon na tayo kakain and maghahanap ng hotel. Then, day 2. So, dapat early pa tayo magbiyahe papuntang North Terminal kasi 5 a.m. dapat nakasakay na tayo ng van papunta ng Hagnaya Port.
So 4 hours yun na biyahe After a long ride, 4 hours, makakarating tayo sa Hagnaya Port. And from there, sasakay tayo ng barko papunta ng Santa Fe Port. Ang Santa Fe Port ay nasa Bantayan na yan, dun sa island. So 1 hour lang naman, carry on lang. By 10 a.m., nasa Bantayan na tayo niyan. Pwede tayong mag-early lunch sa MJ Square. Basta maraming kainan doon. And then, 2 p.m. pa kasi yung check-in natin sa hotel. Naghahanap pa din ako ng hotel na maganda. Feeling ko, mas maganda kasi sa beachfront pero medyo mas mahal. Basta naghahanap pa ako. So, 3 p.m. hanggang 4. Kahit hindi naman 4. Kahit hanggang 6, ganyan. Magbabike tayo. Yung bike doon, 150 ang rent. Whole day na ata. Basta magbike tayo papuntang mangroves, or the ruins, yung mga tourist spots nila. Kaya naman i-bike yun. So, dapat marunong ka na mag-bike Tapos, ang next, so 5 to 6, basta pag sa sunset, pwede tayong bumalik na dun sa Maycota Beach. Sobrang ganda doon. As in, sobrang ganda. Pagka next day, day 3 na, June 14. 5:30, so dapat early tayo para makita natin yung sunrise sa beach. Nangimiss ko doon. Pagka 6 a.m., breakfast and chill sa beach. Parang naisip ko din, pwede tayong mag-island hopping to Virgin Island. Tingnan lang natin kung may makakasabay din tayo sa boat kasi medyo pricey. Parang 1,000 or 1,500 yung boat. Basta carry on yan. Kasi madami din activities doon. Mag-snorkeling tayo, cliff jumping, whatever. So, maganda doon. Di pa rin nakakapunta doon Okay, punta tayo doon Tapos, side trip din natin yung sa church. So, pumunta sa church nila. Ayan. Which is sa beach pa rin. Basta tayong magawa sa day 3 na yan. Kung ano lang yung maisip natin. Excited na ako. Tapos, sa gabi, mag-prepare na tayo kasi uwi na tayo kinabukasan. Kaya kailangan sulitin. Okay, huwag kang KJ. Mo-visitin na. Sige. Sa day 4 na natin. So, last day na to sa Cebu. Pabalik na tayo niyan. 6 a.m. Kailangan early tayo mag-out sa hotel. Sakay na tayo ulit ng ferry. Papunta na naman sa Cebu City. So, makakarating tayo ng city by lunch na yon. After ng lunch, pwede na tayong mag-side trip. Kahit quick trip na lang. Yung sa Santo Niño, malalapit lang naman yan. Sa Santo Niño, Magellan yan. Pwede tayong mag-malling din sa SM. Mas hanggang 5 p.m. lang. Pag 5 p.m., kailangan pumunta na tayo ng airport. So, 11. Back to Manila na. Yun lang naman. Naisip ko lang, kung wala ka man napili dyan sa dalawang option, pwede naman tayong magstay within the city. Mapupuntahan pa rin natin yung mga tourist spots dyan lang sa loob ng city, ng Cebu City. Okay lang din naman, less hassle yun. Mag-enjoy pa rin naman tayo. Ikaw, choice mo. Sundin kita. Okay? Dito naman tayo sa spending breakdown. Yung plane fare, nabayaran na natin, 5K. Yung land and boat fare, 4,000. Accommodation for 4 nights, 6,000 ang budget. Food 4,000. Miscellaneous, 12,000. Ito, estimated ko lang to, pero as per my research, parang ganun din siya talaga papasok. Sana makuha natin yung ganyan na budget. Hindi na tayo lang mag-pass. Okay, kakayanin. Ang total budget naman natin is 12,000 each. Total expense is 24. Yun lang para sa itinerary natin na pinahirapan mo pa ako na pwede naman tayo magtawag. Mag-decide ka na. I love you.